goods po, parang aeroplano yan. Malaking jumbo jet. Open ang pintuan, lahat welcome. Pumasok. But of course, hindi lahat papasok. Lahat ng pangarap mo nasa loob ng aeroplano to. Kayong first timer ang kinakausap ko, if you want to come in, we welcome you. If you don't want, we're still friends. Pero ito sasabihin ko sa iyo, whether you join or not, tutuloy kami. Yung tao nag-invite sa iyo, tutuloy yan. So this plane of opportunity will surely fly, whether you join or not. If I were you, sumakay ka na para sama-sama natin makuha yung mga pangarap. Okay. Hello everyone. Kumusta po? Welcome back po again to our Saturday's episode ng Freedom Bus Live. So today's okay, to start with, magpasalamat ulit tayo kay Lord because binigyan po niya ulit tayo ng another chance na makapagbahagi ng isa na namang kwento, inspiration at blessings because blessings are meant to be shared. Ayan. So today, extra special dahil meron kaming guest, syempre again, na isang phenomenal leader, na isang patunay na pwede ka maging successful sa digital world na hindi mo na need na lumayo pa sa pamilya. So mamaya ipapakilala siya sa atin ni Coach Ai, but before that, magpakilala po muna kami. So again, I'm Sigrid Castillo. I'm coming live from the city of Prague. At ako po ay isang mami, isang engineer by profession, at proud Give Good affiliate during my spare time. So with me are my two accountability partners. Coach A, pasok. Hello. Magandang umaga, world, and magandang umaga or magandang gabi, Pilipinas. And yun, ako po si Arnold Pilipada. I'm coming to you from Camber River, British Columbia, Canada. I'm a proud casino worker, food counter attendant, and very proud Live Good affiliate. So, T-shirt natin. Ayun, hello po everyone. Ako po ulit si Ira Alejo. Nandito po ako ngayon sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Originally din po from the Philippines. Architect po ako doon and dito po ay a CAD technician and also a proud Live Good affiliate. At ngayong araw po na to, we are truly honored and excited to welcome a very special guest. Yeah, bigla. Hindi lang siya leader, kundi isa rin siyang inspirasyon. She is a former service crew for almost 3 years. She's a living proof na sa digital business, hindi mo kailangan mag-ibang bansa para magtagumpay. With a heart that leads with a purpose and passion, she's helping others rise with her. Her story is not just about success, but about choosing faith, family, and freedom. Welcome po natin ang Ultimate Queen, Jana Monteson. Yay! Hello everyone! Tingnan po ba ako? Hello everyone! Beautiful morning! Beautiful evening sa inyo, coaches, Coach Arnold, Coach Sigrid, Coach Ira. Ayan, hello everyone! By the way, I'm Jana Montezan and also proud club member here in Levco. Ayan, sa mga business partners natin na nakatune in right now. Hello. Maayong gabi. Or should I say good evening sa inyong tanan. Ayan, Coach Arnold, Coach Sigrid, Coach Ira. Magandang gabi sa Pilipinas. Magandang gabi sa iyo, Coach Jana. And maayong gabi. Yun. So, kamusta? And Bayong Gabi is from Visayas, right? Anong Tacloban. Yung lingwahe ho namin dito is waray-waray. Waray-waray. So, parehas ni Evelyn. Si Evelyn Bernard. Yes, opo. Taga-Tacloban po si Coach Evelyn. Yun. Kaya maganan loob ko sa Coach Jana kasi waray din ang aking... Waray din ako. Pero sumama ko yung galing sa Samar. Kalbayog Samar naman siya. As in? Oo. Wow. So, tawid dagat lang yata. So marunong ka magwaray, Coach Arnold. Maaari ka magwaray-waray.
Hindi. Nakakaintindi Konti. lang, konti lang. Pag nag-uusap sila, pero hindi ko siya na masyadong napapractice. But anyway, yan, welcome sa aming munting podcast. And dito nabanggit nila Coach Sigrid at Coach Ira na itong aming munting tahanan ay nagbibigay or humahanap kami ng mga tao na makapagbigay sa aming tatlo ng inspirasyon at the same time na i-spread natin yan through our little channel. Kaya maraming salamat sa iyo sa time mo. Alam ko na busy ang araw mo everyday. And yun, sana nakapagpahinga ka before tayo mag-start. And yun, sa mga viewers natin, sa mga kakapanood nito sa live and replay, please comment below kung saan po kayong part ng mundo ng Pilipinas. Kung meron po kayong gustong malaman sa ating magandang guest, sa ating Ultimate kung Queen. sa Ultimate Queen natin. And yun, and kung meron po kayong gustong malaman, itanong, i-drop nyo lang po dyan. O gusto nyo mag-hi and hello sa amin, yan, gamitin po natin ang comment section. Ayun. So, Coach Jana, again, maraming salamat sa iyo sa time mo. And ano lang tayo dito, kwentuhan lang. Kwentuhang may kwento at kwentuhang may kwenta. May kwenta. At Maritesang pangarap mong pinag-uusapan, tama? Ay, tama ka dyan. Tama yun. Maganda yun. Gusto ko yun, di ba? Ganun po ang aming goal dito, Maritesan na pangarap. Usapang pangarap. And speaking Gusto ko yun. pangarap, nakakatuwang kasi last week si Coach Evelyn ang Coach Evelyn. na nakakausap namin, and may nalaman kami na ikaw pala ang kanyang mentor. So papupuntahan natin yung part na yan mamaya. And nakakatuwa lang na ang dami ng young entrepreneurs na nakakausap natin dito sa ating munting tahanan. And nagpapatunay lang na itong ginagawa natin, ang pagkakaroon ng malaking pangarap ay hindi lang para sa isang sektor or isang age range, or hindi lang galing sa isang bansa, or alam mo yon, galing to sa mga iba't ibang background. So isang patunay dyan si Coach Jana at kikilalanin natin siya. Simulan na natin. The ball rolling. Okay po. Magtatanong po ba kayo or magpapakilala muna ako background ko, or Yun, tatanungin niyo na lang po ako? Si Coach Jana, okay. tatanungin natin. Sa mga nakakapanood sa live and replay, sino po si Coach Jana? Ayan. Sino nga ba si Coach Jana? Ayan, background ko before. Si Coach Jana ho ay pangatlong panganay sa 7 magkakapatid. Background ko before mga coaches, dati ho akong lalaki. Char lang. May ako smile ko lang yung mga coaches na dito. Kidding aside, background ko before, tama ho yung narinig nyo kay Coach Ira. Dati ho akong service pro sa isang kilang fast food chain na nagtatawag na welcome to Jollibee, ma. Welcome to Jollibee, sir. So talagang sobrang sipag ko rin doon. Oo. 3 years so ako doon mga coaches na talagang nagsipag. Required naman tayo mga Pilipino talaga, kailangan talaga magsipag. Diba? So required na magsipag. So pumapasok po ako doon ng umaga din. Talagang umuwi ng gabi. So doon, although nakatulong naman sa family, pero parang kulang pa rin talaga. Kinakapos. Kasi Coach Ira, Coach Sigrid, Coach Arnold, yung pamasahe ko sa work ko, is, I think, 3 beses ako sasakay para makapunta doon sa work ko. So yung kinikita ko sa pagiging service crew is talagang okay naman siya, pero hindi pa rin talaga enough. Lalo na yung work ko is talagang malayo. Oo, din na yan. Actually, bago po ako makapunta sa Livecode, meron na ho akong previous company na kung familiar ho kayo sa binary, left and right, tapos sa sabog. Ay, dati rin ho ako doon. Opo, tapos sa multiple package. Yung pahirapan ba kasi yung magbebenta ng product, mag-a-avail ng package, din yung masaklap lang doon, coaches, kasi hindi ka makakapag-pay out kung yung encashment mo hindi magta 10,000 pataas. Kailangan bawat account, ganun ho siya kahirap. Bawat account, kailangan mag 10,000 mo na, Coach Sigrid, bago mo siya ma-pay out, Coach Ira. Di ba napakahirap? Tapos, so, kailangan... Sige.
Tapos kailangan doon, Coach Arnold, mag-a-avail ka ng 7 package. Then every month, nag-iiba sila ng packages. Lahat na ata ng precious stone, pinangalan na nila. Like sapphire. Oo, ganon. Ganon kahirap talaga. Actually, kumita naman ako doon. Totoo ho yung sabi nila na hindi ho lahat ng online opportunity is nakakayaman. May mga online opportunity, nakikita ka lang, pero hindi ka yayaman. Pero dito sa Live Good, grabe. Yung binigay ko sa akin mga coaches. Ayan, ang dahil kay Live Good, nakapagparibando ako. Char lang. Yes. Rebound is right. Char lang, pinapasmile ko lang yung mga partners. So, ang dahil kay Live Good, ayan, 4 kong kapatid na pag-aaral ko. Wow. Puro college. Yes, puro college. Then actually next year, nang dahil sa akin, yung isa kong kapatid, makakapagtapos na ho sa kurso na criminology or police. Grabe, no? So since pag-start ako kay Live Good, ako na ho yung nagpapaaral sa mga kapatid ko kasi nga mahirap lang po kami. Papa ko ho is construction worker lang. So talagang napakahirap namin, coaches. Kasi nga pinagkakasya. Actually, nung wala pa ako sa network, papa ko is construction worker lang. So talagang napakahirap ng buhay. Alam niyo ho mga coaches, yung pakiramdam ng kumakain kayo sa isang araw, sa isang beses lang. Di ba? Rin yung mama ko naman nasa bahay lang. Although hindi naman ako yung panganay, pero ako ho yung breadwinner. So talagang naawa ko sa family ko. Kaya instead na mag-aral ako, tapusin ko yung pag-aaral ko, nag-decide na lang talaga ako na magtrabaho. Kaya yun, nag-Jollibee ako, tapos na-invite ako sa previous company. Buti na lang talaga sa previous company, nagtuloy-tuloy ako hanggang sa yung pinaka-apply namin, talagang nakakita kung kilala nyo si Mentor Martel Dagastas. Ayan, actually, siya ho yung mentor ko. Oo, siya ho lagi siya ho yung pinaka-apply namin before, tapos right now sa Live Good siya na ho yung mentor or siya ho yung taong nag-invite sa akin. Ay actually wala hong nag-invite sa kanya, nakita niya lang ho yung Live Good. I think research niya ho hanggang sa na-curious siya, nakita niya na maganda yung compliance, sobrang ganda ng product, hanggang sa na-contact niya si Coach Ferdinand, kinausap niya. Din doon, nag-join kami sa Live Good. Grabe kasi hindi lang siya, sobrang dami namin dito ho sa Tacloban. May mga apartment kasi kami, coaches. Dito ho sa apartment, actually, kung kilala nyo sila, Coach Glenn, Coach Christine, Coach Christian, Coach Arnel, ay mga 8 kami dito. Ako yung nag-guide sa kanila. Ako yung tumutulong, ako nag-train sa kanila. Kasi ito lang yung ginagawa namin. Di ba? Lalo na kasi bakit na patunayan ko, sabi ko pa nga, kung ito lang naman yung opportunity na makakapagpabago ng buhay ko, makakatulong ako sa maraming tao. Then syempre gagawin ko na. Full time ko na, coaches. Bakit? Nang dahil nga sa Live Good, ayan, yung 4 kong kapatid, natutulugan ko. Nabibili ko yung mga gusto ko, nakabili ako ng mga gadgets para dito sa negosyo natin, like laptop, iPhone, cellphone, nakatulong sa family. Then yung bahay din namin na-renovate ko. Diba? Then marami rin ako mga business partners na natulungan na kapag for good, mga OFW, kung kilala niyo si Coach Christine, Coach Christian, ayan, nandito right now sila sa apartment. Para akong nanay dito, halata ba? Di naman ata halata, no? Di naman ata halata, di ba? Char lang. Diba? So ayan, talagang ito lang talaga yung ginagawa namin. Actually, mga business partners naming OFW, kasi nga may mga business partners ako, especially na sa Middle East. Di ba alam naman natin talaga pag DH ka talaga mga coaches, minsan swertihan lang talaga ng amo. Di ba? So may mga coaches, may mga business partners ako na yung amo daw nila, napakahigpit, napaka-sensitive, dumarating daw yung time na sa pagkain, di ba? Parang ang kuripot ba, tapos sa pagkain parang parang mahigpit sa pagkain. So doon pinupush ko na kung kaya namang gawin or i-full time yung negosyo, much better. Pero kung mahal mo naman yung ginagawa mo, kasi may mga business partners din ako na talagang swerte sa amo, di ba? Yun, okay naman sa work nila. Sabi ko nga, kung okay ka na sa work mo, i-part-time mo na lang ang Live Good kung masaya ka naman sa ginagawa mo. Hindi ba, hindi ako yung coach na nagpupush na full-time mo to dito. Hindi. Kung okay ka sa work mo, masaya ka sa ginagawa mo, especially kung ikaw ay OFW. Kasi hindi naman lahat, di ba, ng amo or ng boss is ganun yung attitude. May mga swerte talaga sa amo. Pero pag may mga amo kayong, sabi ko pa, kung may mga amo kayo na napaka-sensitive, napaka-higpit, much better na full time na lang. So yun, may mga nagpo-full time naman. Then this month, may magpo-full time. Isa na namang OFW from Saudi Arabia na napaka-higpit daw ng amo. Tapos yung sahod daw,
delay, binibigay, tapos napakahigpit na sa pagkain. Kaya pinush ko na lang talaga na effort time. Kagaya ba kay Coach Christine, di ba si Coach Christine, mas malaki yung kinikita niya dito sa Live Good compared sa pagiging DH niya before. Kasi sa pagiging DH niya before, kumikita siya ng 20,000. Pero dito right now, sa Live Good, kumikita lang naman siya ng 40 to 50,000 a month. Palakpakan naman natin. Grabe, no? Nakaka-amaze nga. Sabi ko nga mas negosyo pala natin, Coach Arnold, Coach Ira, Coach Sigrid, hindi talaga siya una-unahan. Hindi siya una-unahan kasi nga, imagine ako yung pinaka-grand apply nila, pero mas malaki yung kinikita ni Coach Christine compared sa akin. Sa weekly kumikita siya, pinakamalaking income niya, 1 week income, 20,000, 12,000. Ganon siya kasipag talaga, no? Then talagang good thing lang sa atin kasi kumbaga, siya yung may hawak ng oras, may control ng time niya, nakakatulog siya. Unlike daw doon, nagbubuhat ng gasol, ng bigas. Di ba? Kaya talagang pinupush ko yung mga business partners, especially yung mga OFW na yung amo is, di ba, mahirap pakisamahan. Kaya talagang umuwi na lang din, pinupush namin na mag-full-time para ito na lang yung gawin. Actually, yung hub namin dito up and down, malawak naman siya. Din goal ko talaga, pag may mga willing lang naman, yung mga gusto lang naman, pero kung okay ka na sa work mo, masaya ka sa ginagawa mo, okay ka na dyan, din go i-part-time mo ang Live Good. Kasi kahit gawin mo part-time, kasi meron kaming business partners na part-time ginagawa, Coach Arnold, pero grabe, platinum rank. Oo. Wow. Diba yung attitude niya ba pang full-time, Coach Ira, pero grabe yung kita. Malaki din yung kinikita. I think, ginagawa niya yung Live Good magto 2 years na siya, pero kumita na siya ng mga nasa 2M. OFW rin siya, platinum rank. Oo. Part-time lang yun Down the lines ko din. Oo. Direction ni Coach Evelyn, si Coach Red, kumikita ng 20 to 15,000 a week. Then 2M na rin yung kinita, part ng Millionaire Circle. Basta sobrang ganda ng Live. Ina-enjoy ko yung Live Good talaga. Nakaka-enjoy. Diba? So, ganon po ako ka-grateful. Bakit talagang tinataw ko, in-all out ko talaga. Then talagang goal natin na makatulong talaga sa maraming tao. Yan, ang ganda. Listening to you, Coach Jana, na alam mo yon yung kinikilala namin si Coach Jana, pero ang na-share mo, bukod sa sayo, yung team mo, kasi sila yung part na ng Coach Jana. Alam mo yon kasi ikaw yung mentor nila, ikaw yung, sabi mo nga parang nanay ka na nila. Ang sarap ng pakinggan, no? Kasi gano'n na yung, usually kasi pag sinabi introduce yourself, ako. Yung ako, si ito. Pero siya, no, mabilis niyang sinabi na siya ay, by the way, we're still celebrating our Pride Month. So, mabuhay ang ating mga kasamahan natin dyan sa Rainbow Community. Yan. So, maraming salamat. Ginawang inspirasyon natin. Sana maging inspirasyon natin si Coach Jana, kasama natin dito. And yun nga yung pagpapakilala, balikan ko lang na kasi pag in-introduce, ang tendency ng tao, ipakilala yung sarili, buhatin yung sarili, or ikwento yung background. Si Coach Jana, mabilis niya dinaanan yung kanyang personal background, tapos nagpunta siya sa team. Kasi yun talaga yung personality niya. Kasi sabi nga nila dito sa Live Good, nabubuhay tayo with a purpose. And ngayon pa lang, intro pa lang yung nakilala na natin si Coach Jana ng mas malalim kasi mas tinitingnan niya yung bukod sa sarili niya yung kasama niya at saka yung team niya. So yun, Coach Jana, bago ka namin tanungin ng mga pang beauty queen ng mga tanong, maghahay lang ako muna kay Coach Jason. Hello mga coach. And si Coach Gemma na nasa Saipan. Hello. Hi, Coach Gemma. Sabi niya, looks like very jolly ang atmosphere today, learning with a twist. Oo. And si Tita Mila, good morning everyone. Hello, Tita Mila. Nagkailan siya kay Coach Jana. And ang ating kaibigan din from South City, Coach Emily. Hello po. Yun. Bago ko iba to kay Coach Sigrid, kay Coach Ira, meron akong gusto lang tambayan ng saglit na sinabi ni Coach Jana. Nabanggit niya yung mga income niya, mga kasama niya. Pero yung sinabi niya na dito sa Live Good nakakapag-reband na siya, di ba? Natawa tayo. Pero medyo ano kasi ako medyo
medyo seryosong part ako. Pero yung totoo yun, no? Alam mo yun, masarap sa pakiramdam na meron kang ginagawa ngayon na nakakapagbigay sa'yo ng something na sa iba hirap gawin, di ba? Yung pagpapariban, kung ano may yung mga updated na treatment ngayon, hindi yan madali para sa iba. And ang gusto ko lang ipunto doon is, meron po tayong pwedeng gawin para mabigay yung mga bagay na gusto natin or makakuha natin yung mga bagay na gusto natin. At saka mga bagay na gusto natin gawin sa sarili natin. Tama po ba? And yun, gusto ko lang yun sa part na yun kasi natuwa ako doon di ba? So sa iba baka mababaw na statement lang nakapag-rebut na ako. Pero masarap po yun sa pakiramdam. Nakakabos po yun ng... Yeah, oo. And yun, Coach Sigrid, Coach Ai. Oo, yung pagpaparebad niyang yun, actually, maraming mga mamis na hindi nagagawa yun. Bakit? Kasi wala silang time. So sa case ni Coach Jana, meron siyang time at meron na rin siyang datong na pamparebad. So Coach Jana, connecting the dots lang ako kanina paano. So from Coach Mark Nile, actually, mga naging kasama na namin siya dito sa munting tahanan namin si Coach Mark Nile, si Christian, si Christine, si Coach Ryan, Evelyn, si Coach Ryan parang hindi pa. Hindi pa yata. Hindi pa, yun. Ano yata? So yung question ko lang kasi isa sa inyo yung common masipag kayo lahat at matyaga. So ang question ko is, aside from masipag at matyaga, ano pa yung mga qualities ninyo as a group na sets you apart from other groups? Kasi ang galing yung halos weekly, kumikita kayo weekly. Anihin na natin yung monthly kasi meron tayong matrix. Pero yung weekly, ang galing. Kwento mo nga si Coach Christine, di ba? Nakaka-50 to ano yung qualities pa ninyo as a group na nakakatulong para ma-meet nyo yung goal nyo doon sa weekly at saka sa monthly goals. Yeah, thank you so much, Coach. Sigrid, grabe, pang beauty queen. Hindi pa. Wala pa yung Ayan. So, yung ginagawa lang naman namin is unity, nagkakaisa. Then, the second one is discipline. Oo, discipline. Follow your goal, not your mood. So, sabi ko pa nga, dito tayo, gawin natin to, disiplinahin natin yung sarili natin kahit full-time natin. So, kumbaga, kailangan may gagawin tayo. Diba yung parang dapat everyday meron kaming monitoring list, may nakakausap kami, may tao kaming share ng opportunity. Kasi kung wala kang share ng opportunity, wala ka talagang kikita. Talagang kita weekly. Tama po ba, coaches? Oo. So, yun. Nag-ano talaga kami, nagkakaisa rin talaga kami. Meron kaming system na ginagawa. Wherein alam nyo naman, di ba, kita nyo naman sa mga posting ko, yung training namin consistent. Ayan, consistent. So, yung energy namin iisa, yun lang naman yung ginagawa yung namin. Energy, grabing energy nyo, no? Yung energy namin iisa, yun. Tapos, disiplina lang talaga na kailangan wag kang papayag sa isang araw, wala kang talks, wala kang nakakausap, wala kang na-share ng opportunity. Oo. So, spread natin yung napakagandang opportunity na meron tayo. Kumbaga, mag-dominate tayo. So, yun lang naman, Coach Sigrid. Nagkakaisa kami, unity, then of course, yung self-discipline talaga. Kasi ito lang ginagawa namin Ganda. Totoo yun. Coach Ai? Ayun, nakwento mo nga, Coach Jana, yung nagkakaroon kayo ng unity, discipline lang. Pero yung sa mga viewers natin yan, siguro curious din kami na ano yung mga biggest challenges na hinaharap mo actually bilang a leader at paano mo ito na-overcome? Ayan, kailangan ikaw as a leader. Grabe mga tanong na yan, Coach. Yan ang pangungan yan. Kinakabahan tayo. Ayan, kidding aside, coaches. Kailangan ikaw as a leader, andun yung patience mo kasi iba't ibang tao. Diba? Yung salamuha mo, iba-ibang tao yung makakausap mo. So, kailangan doon yung patience mo. Then as a leader, kailangan matapang ka. Matapang. Oo, kasi actually, lalo na ako, especially ako, before ako nag-start, yung papa ko, yung mama, as in lahat sila negative. Oo. So kung hindi ako naging matapang as a leader, siguro wala si Jana ngayon.
Diba? So, kailangan, no, maging matatag ka sa mga pagsubok kasi normal na talagang mababash ka una. Normal na may manghihila sa'yo. Normal na may mga taong hindi naniniwala sa'yo. Pero, yung motivation ko dun is, sabi ko sa sarili ko, para tayong artista dito. Char! Artista ba? Yes, totoo. Artista ba, di ba? Oo, kailangan talaga. Kumaga, marami nakatingin sa'yo, marami nag-stock sa'yo, marami nakatingin sa'yo. So, kailangan, dito sa negosyo, dito ka na, panindigan mo na, panggigilan mo, panggigilan mo, sipagan mo. So talagang pinandigan ko talaga Coach Arnold, Coach Iras, Coach Sigrid. Talagang hinataw ko, pinakita ko sa mama ko, sa papa ko, na dito sa likod, totoo yung opportunity na pinasok ko. Dito kikita ako. Sa una, negative sila, no? So, yun, naging matapang lang. Pinakita ko lang sa mga tao na tama yung opportunity na pinasok ko. Kasi nga, sa previous company namin, although kumita naman, pero nagkautang-utang din doon. Kaya negative na talaga sila. Negative na talaga sila. Oo. Kaya naiintindihan sila. Naiintindihan ko. Sabi nga ng mama ko, balik ka na lang ulit sa pagiging service crew. Hello, welcome to Jollibee. Yung parang ganun, babalik ka na lang doon. At least doon daw, totoong may income ka, totoong mayroong kang sahod. Kasi sa, namin talaga sa dating company, hindi ka sure kung kikita ka every month. Kasi nga doon talaga kailangan nagbabanggaan talaga malala. Pero dito no, sure talaga na every month kikita ka. So doon pinatunayan ko lang talaga na totoo yung opportunity. Rinab ko, hinataw ko. Then lalo na kasi talagang napatunayan ko na dito, pasipagan. Then may weekly income tayo. Then ito po yung pinakamaganda coaches kasi bakit? No, wala akong limit sa pag-pay out. Even kahit $1 na ipi-pay out natin, tama, di ba? Doon grabe napakalala. Kailangan may 10,000 ka pataas bago mo makuha. Kaya napakahirap doon. Kaya dito, pinakita ko sa kanila na kumikita ako, then marami akong taon natutulungan. Then nakaka-enjoy. Kaya nung nakita nila, nalaman nila na kumikita ako, yung family ko na negative, na turn into positive. Kaya ngayon, talagang supportive na sila sa akin. Especially kasi yung bahay namin, na pa-renovate ko po. Wow. Ayan, marami. Kinikilig ako. Ay, kailangan, bottom line soon, kailangan, patience, at saka, maging matapang talaga. Matapang, yun lang. Yun. Gusto ko yun. Gusto ko yung part na yun. Sorry, Coach. Sige po. Follow-up ko lang po ang ating question. So, Coach, paano niyo naman na-handle yung rejections? Rejection po. So dito, actually, lahat naman tayo nare-reject, di ba? Akala nyo ata di ako nare-reject. Nare-reject din ako. Yes, nare-reject tayo. Kahit ako na, di ba, na kumita na ng milyon, platinum rank, di ba, leader na, di ba? Nare-reject pa rin. Like for example, 10 tao nakakausap ko. Yung 10 na yun, merong isa, 2 lang yung nag-judge, yung else negative na. Normal lang na nare-reject tayo. Pero, diba, at least, ang importante doon, hindi ikaw yung na-reject, yung opportunity, yung re-reject nila na makakapagpabago ng buhay nila. Then, yung rejection coaches, ginagawa ko yung pataba. The more na nare-reject ako, the more na mas natututo ako, the more na mas parang gagalingan ko palalo. Parang ganon. Tsaka yung rejection, part yun ng natin, ng negosyo natin. Magtaka ka kung lahat ng sinisya mo ng opportunity, nagjo-join. No. Ganun. Oo, sa panang yung nakakatakot yun. Diba, ganon. So, normal lang. So, yun, ine-enjoy ko lang. Always enjoy the process. So, tsaka normal lang talaga may rejection. Part yun ng natin, ng journey natin dito sa live. Or kahit namang opportunity, may rejection talaga. Diba? Huwag mo lang tingnan na ikaw yung na-reject. Isipin mo na yung opportunity, yung re-reject nila na kaya mo makapagpabago ng mga buhay nila. Then, enjoy mo lang talaga. Kasi even me, nare-reject. Kanina nga may nakausap ako, grabe talaga, di ba? So yun, akala ko mag-join na, pero nung pinalo up ko na, naka-block na pala ako. Naka-block na pala ako, sabi ko, grabe, ang bilis. Pero ayun, may natutunan, gano'n. So kumbaga mas natututo ka sa mga rejection. Gano'n lang naman. Yes. Ang ganda nun, di ba? Yun na, di ba? Ang sinagot mo na talaga yung doon na part talaga siya ng journey natin and dapat mo siyang i-enjoy. Pero bago mo siya may enjoy, it takes a lot of, alam mo yun, sa mindset yan So, ang tanong ko doon, gaano kahalaga yung mindset sa journey nito? Kasi sabi mo kanina, pag na-reject ka, ina-enjoy mo. Pero hindi yun ang nature ng tao, di ba? Pag nireject tayo, kasi yung iba malulungkot, ayoko na.
isa pa lang kinausap mo, na-reject ka, ayaw mo na agad. Ayun na. Bakit mo siya na-enjoy? Paano mo natutunan yung mindset na yun? Oo, lahat kasi nagsisimula sa mindset. Pag negative yung mindset mo, hanggang doon ka na lang. Kailangan iwasan mo yung mindset na negative, kailangan positive ka. Then yun, sabi ko nga, kailangan enjoy mo lang kasi part lang talaga ng process yung rejections na yun. Kasi ako yung tipong taong jolly talaga jolly. Kaya siguro, yung mga down the lines ko dito, nahawaan din sa pagiging jolly ko, pagiging energetic ko. Di ba? Kaya parang nagiging normal na lang sa amin yung mga rejection. Normal na lang, di ba? Parang naging normal na lang sa amin. Din parang, actually, padamihan nga kami ng rejections dito May mga times na, totoo yan. Totoo yan, coaches. Padamihan kami ng clients sa binablock kami. Oy, congratulations. Like for example, yung isa kong downline sa block. Masaya yan. Ay, yes, na-block ako. Congratulations. Kasi ibig sabihin nun, once na nare-reject ka, once na nabablock ka, isa lang ibig sabihin nun, may ginagawa ka. Gawa ka, yes. Diba? Kasi kung wala kang ginagawa, ibig sabihin, kung hindi ka na-reject, hindi ka na-block, wala kang ginagawa. Kaya ang saya lang kasi pag may mga nare-reject, may mga na-block, parang natutuwa lang kami. Kasi ibig sabihin, yun nga, may ginagawa namin. Din syempre, sabi ko nga, ine-enjoy lang talaga yung negosyo. Yes. Huwag mo masyadong kim-kimin. Yung iba kasi na-reject lang, ayaw ko na. Di ba? Akala mo naman, di ba? Di ba? Sabi ko, partner, dito sa negosyo natin, hindi mo kailangan maging madrama. Kasi kung magiging madrama ka, maling opportunity yung pinasok mo. Sana doon ka na lang sa PBB Collab Edition. Char lang. Sana doon ka lang sa ABS-CBN na malikatan ng opportunity na pinasok. Char lang. Kidding aside, yun talaga yung ginagawa namin. So, parang enjoy lang talaga. Lahat naman siguro ng coach pag minadali mo kasi yung success, parang 'di ba, ang pangit naman siguro, parang wala kang ma-share, hindi ka maka-inspire, 'di ba, hindi ka makapag-inspire sa iba. 'Di ba, din I think lahat naman ata na naging successful sa lahat ng business, 'di ba? Lahat 'yun is talagang dumaan sa proseso or sa mga rejection. Tama po ba? Tama yan. For sure. Yes. For sure sa comment, ito mga tao na to ay nadumaan na rin sa rejection. Bukod kay Coach Sherilyn. Sure. Ayan, si Miss Spain. Hello. Hi, Coach Miss Jana. Spain. Yan, naka-experience na rin ng maraming rejection. Ang aming platinum leader si Coach Mike Marcelo. Brother Yan. Coach Mike. Yan. And si Coach Tibbs na yan, masipag din yan. At ang Coach poging-poging Tibbs. si poging-poging Coach Christian. Yan. Kid nandito siya. Christian. Ayun. And sabi ni, ayan, nakarating tayo sa US ngayon. Ang ganda ng coach. Yung sinabi mo na kapag na-reject ka, may ginagawa ka. Hi, Coach Joanna Fernandez. Siya yung husband. Asawa ni, Wife ni Coach Michael. Siya po ang, yaon. Thank you po. And sabi ni Coach Rose, pag madrama ka kung na-reject ka, wala kang bayad. Kasi di ka tunay na artista. Totoo. Yun, pag nagdrama ka nga naman sa negosyo, wala ka rin namang income. Hindi kagaya ng mga artista pag umiyak. may bayad. Sa atin hindi. Yan, ang ganda lang na. yung ngiti ko hindi na bumaba kaya medyo masakit na ikakangiti So, good vibes tayo kay Coach Jana. At the same time, sabi nga, with the twist, natututo tayo talaga. And yun, tuloy-tuloy natin. Coach Sigrid, baka may kapamatanong dyan. Follow up lang dun sa mind setting. So, yung kasing pagma-mindset, ang hirap niya it takes years talaga Siguro kung nasa Japan tayo, yung mindset natin, nag-start yan from bata pa tayo. Paano kung doon sa mga nag-join sa opportunity na ito, na matatanda na or hindi na, kumbaga yung mind, ang hirap ng baguhin Sa case nyo ba, may ginagawa kayong program or mga daily routine na para mabago yung mga mindset na ganun? Sa aking team, actually, training. Consistent kami sa training. Ine-educate talaga namin yung mga business partners namin, especially sa mga newbies. Sa mga bago talaga na dito sa negosyo natin. Parang ini-explain namin lahat ng mga pinagdaanan namin since day one
nung nag-in kami sa online business talaga. So doon, ina-educate na namin. Para of course, yung expectation nila na to the highest level, di ba? Di ba? Ganon, maalaman nila na ay normal lang pala kasi sabi nga ni Coach, parang yun lang naman Coach Sigrid. Talagang ini-educate namin, then consistent lang kami sa training, sa pag-educate ng mga affiliate members namin, mga business partners namin, na dito sa negosyo natin, normal lang na may mga pagdadaanan tayo, may mga pagsubok tayong, di ba, pagdadaanan, but still sa mga pagsubok na doon, kailangan mong lumaban, mag-level up talaga. Kaya yun lang naman yung ginagawa namin sa grupo ko, sa team ko, Coach Sigrid. Talaga consistent lang sa training sa pag-i-educate sa kanila. So, including yung newbie pa lang, yung bagong salta, kasama na kagad sa training. Pag may mga bagong pasok or bagong in, may mga motivational. May sarili kayong training? May sarili kayo? Meron po for EM. Di ba, nagpo-post po ako for EM. So yun, kasi mostly po na mga namin, business partners is mga OFWs. So from Middle East. So kung kailan lang po sila free time, doon po kami nagkakaroon ng training like for EM. I think sa kanila mga nasa 11 p.m. Kung baga doon pa lang sila magpapahinga. Kaya sinadya po namin yung time na yun para of course maka-attend ho sila sa mga training, sa mga event, sa mga webinar ho ng aming team. Galing na leader ni Coach Diana, no? And very yun kasi kung ang naging grupo nila consists of OFW, malaking malaking market kasi marami talaga yung mga kababayan natin na ma-inspire sa mga kwento ng mga kababayan nating OFW na nakauwi, nakapag for good. Like si Coach Christine. Kasi Coach Christian, diba? Marami talaga yung naghahangad na magkaroon ng una yung pera, pangalawa yung oras sa pamilya. And usapang pamilya din, kamusta naman Coach Jana? Paano mo nababalanse yung pagiging leader tsaka sa pagiging present sa family? Alam ko nasa hub kayo, di ba? Pero paano na yung time mong binibigay sa business tsaka sa family? Ayan, actually, malapit lang yung bahay namin. Sa hub namin. Opo. So, yun. Ikaw ang pumili kasi, kaya pinili mo yung malapit sa inyo. Then, naman, kumbaga, pag gusto ko silang puntahan, malapit lang. Mga 3 minutes, andun ka na sa bahay. Pag lalakarin mo. Sobrang lapit Ganun lang siya kalapit. So, yun. Then, yung pinakahataw naman talaga namin, kasi nga market namin, coaches, is OFW. So, yung market namin is madaling araw. Tapos, kung wala kaming market or wala pa naman kaming clients, so yun, banding sa family, yung mga down the lines ko naman dito, tinatawagan nila yung mga mahal nila sa buhay, through video call, through call, gano'n. Tapos ako naman, pupunta sa bahay, nakipag-banding, pag-usap sa mama ko. So, family banding ba? Then pag, pag may time naman talaga ako. So, yun, tinitreat ko yung family ko. Then dito sa apartment namin, actually, meron kaming banding talaga. Like, for example, coaches, monthly payday. Diba? Monthly payday, consistent yon. So, sa monthly payday, yung mga nasa apartment or yung mga nasa hub, tinitreat ko yan. Tinitreat ko yan. Opo, like, pupunta kami sa dagat, nag-out. Yun. Nakita ko yun. Oo, nag-outing kami sa dagat. May times na nagsiselebrate kami ng mga success journey namin. Tapos sinicelebrate namin yung anniversary namin. Parang ganun siya tawag nun. Ganun siya kaganda. Kumbaga na-feel nila yung love ng bawat isa. Na-feel nila yung love ko as a mama. Yung love ko sa mama, ganon. Kaya doon na-build yung relationship namin. Kasi dito, kumbaga, kailangan hindi ka lang about business. Kailangan relationship din talaga. Para of course, mag-stay din sa'yo yung mga andito, yung mga yung mga grupo mo, ganon. So yun yung about sa family ko naman. May time din naman ako. Like yung pag nagbabanding kami, go ako. Kasi nga yung negosyo naman natin, kahit naman saan tayo magpunta, magagawa naman natin kasi nga online. Di ba? Hindi naman siya yung to the point na hindi mo siya maiwan-iwan. Tama ba? Oo. lang naman. Kahit nga nasa outing kami dito sa sa team ko, mag-outing kami, ganon. Like, nasa dagat kami, nare-replyan pa rin namin yung mga inquiries, yung mga nag-ahaw, yung mga clients namin, yung mga nagpapaturo, gano'n na nare-replyan namin kasi nga yung negosyo natin online, digital, hindi naman siya
hindi naman siya hindi naman siya mahirap kasi nga kahit saan ka magagawa kasi nga digital tayo. So, yun lang yung kinagandahan sa business na meron tayo here sa Livegood. Ang ganda. Totoo yun. Tsaka sa iba kasi pag yung ginagawa nila, parang balance talaga. So, ini-enjoy nila yung proseso, yung kanina nga, yung rejection, tapos yung monthly income. So, lahat sineselebrate. Maliit, malaki. Malaking bagay talaga or malaki ang difference kapag alam mo kung paano i-celebrate yung mga every step ng journey mo. Ang ganda nun. Thank you. Thank you for that. Thank you for that wonderful answer. At saka maganda rin po, coaches, yung sinosurround mo talaga yung sarili mo with like-minded individuals. Yes. Parang lalong mas nabuboost yung business. Hindi lang yung relationship, pati yung business nyo. Kasi pare-pareho kayo na iniisip, yung mga ideas nyo na share nyo rin sa iba't iba. So, tsaka parang ito din, yung podcast natin, parang gusto rin natin na kahit magkakalayo tayo, gusto natin at least once a week nag-meet tayo. Tapos, naghanap tayo ng parang si Coach Jana na para inspire tayo lalo. Yes. Kasi maganda rin yung nasa isang area kayo eh. Kasi po kami Coach Jana, nasa Canada kami ni Coach A, pero magkalayo po kami niyan. Parang this point, tas nandito po siya sa kabilang side, parang ganun yung area na. Baga nasa Luzon ako, nasa Mindanao. Layo. Yun. Nakakatuwa Kasi Coach Grade nasa Prague. Yeah, Prague, malayo. Mas malayo si Coach Grade. Yan, Ang talagang galing nung ganung setup nila. Yung parang naisip ko, siguro kung ganun tayo nag-start nung unang-una pa lang kung naisip natin yung ganun, di ba? Parang, ang galing. Sana yung mga dati nating mga ka-team, di ba? Mas na, na-impact siya. Yeah, impact yun. So, sige, Coachy. Sige po. Yan. Ang follow-up ko lang dun siguro yung sinabi nyo na yung mga bago nag-join, paano nyo sila na motivate na laging umattend ng trainings? Or parang pinupush nyo ba talaga sila? Or anong mga ginagawa mo, Coach Jana? Yung ginagawa namin, pinapaintindi namin na kailangan unahin mo na magkaroon ng learnings bago ang earnings. Gusto mong pumita pero hindi nag-a-attend ng training, kikita ka pa. Diba? Ganon. So, syempre dito sa negosyo natin, again, sabi ko nga, performance-based. Pero doon, kailangan ina-educate muna. Kumbaga, pinapaintindi namin sa kanila na mag-plug in ng mga training kasi doon mas matututo ka, mas mag-grow ka. Then syempre, mas malalaman mo lalo kung paano yung pasikot-sikot ng negosyo. Kaya doon talagang, yun, if ever na may mga napapa-join kami, automatic yun na yun yung ano namin, unawa namin sa kanila na kailangan unahin mo na yung learnings. Diba? Sabi pa nga sa kasabihan, diba, the more you learn, the more you earn. Oo. Kaya yun, kung ikaw yung tipong taong nag-join lang tapos hindi mo bibigyan ng time, lahat naman tayo, diba, busy talaga. Pero sabi pa nga, walang busy sa tao may pangarap. Tsaka hindi ako naniniwala talaga na lahat ng oras is pagkakabisihan mo, wala ka nang ititira sa negosyo. Kahit sabihin na lang natin, 1 to 2 hours. Oo, kasi nga may mga OFW partner kami na kahit gaano ka-busy, nagagawa pa rin talaga, naisisingit pa rin talaga yung negosyo. Kumikita, consistent, every week. Mga OFW, din nakakatuwa dito kasi mostly na kumikita sa amin, sa team namin is mga OFW. Diba? So yun educate nga namin na kailangan talaga unahin muna. Kasi yun nga, yung marketing plan din, paano kumita, yung EMP o yung live business presentation, may mga motivational training. As in lahat, nasa amin na. Lahat na. Tapos meron din kaming Q&A. May Q&A rin kami. Diba? May Q&A din kami. Especially sa mga bagong pasok, sa mga newbies na may nalilito pa sila, paano yung ganito, katanungan. So doon, parang lahat, as in lahat, pag ikaw ay nag-join, talagang tatagtarin ka namin ng gano'n. I think gano'n din naman, di ba? Lahat naman ata siguro gano'n na kailangan lahat ng katanungan nila masagot din, kailangan matutunan nila yung negosyo kasi once na nalaman mo yung negosyo, kahit ikaw na lang sa sarili mo, magagawa pag alam mo na talaga yung negosyo, paano siya gawin. Di ba? At kung meron kang very supportive na team, bonus yun. Pero at the end of the day, it's your business, so kailangan alamin mo pa rin talaga. And ito rin, sanay din sa Q&A kasi maraming knowledge to about sa products naman ng ating negosyo. Si Sis Michelle Bautista, hello, Queen Jana. Hello, Twinnie Bird. Lots of nuggets, yan. And si Coach Efren, hello.
Game changer Hello. worldwide. Shout out from White House. Yun. Yun. And sabi ni Sis Michelle, earnings, GPS. Yan. And GPS means get in, plug in, stay in. Stay. Yan. So, City Hunter in Jeddah. Yan, may mapashoutout tayo. And yun, maya papasok na si Coach Janet kasi tinagyan ni Sis Michelle. And May podcast din po sila eh. Ay, meron oo, din. 8 a.m. I think 8 a.m. tomorrow pa po yun. sa Sunday. Yes. Yan. Attend tayo dyan. And si Coach Leeds Batistis Vivas. Yan, nagtatag siya. Ayan. Maraming salamat po sa nakatutok sa atin sa live. At maraming mahagip nito mamaya sa replay as well. So, hello po sa inyong lahat dyan, sa mga kasama natin sa community at sa mga hindi pa nakakarinig or nakakatunog about sa ginagawa namin. Don't forget or don't hesitate to message the person who shared this podcast. Marami po kayong information na nami-miss kapag hindi nyo pa narinig ang Live Good. Yun. And more questions coming up. We're running on the ating 46 minutes mark sa ating kwentuhan. Bilis ng oras, no? So, ang siguro naisip ko lang na tanong sa ngayon, Coach Jana, kasi narinig ko na naging batang Jollibee ka, batang Jollibee din ako. Breadwinner ka, breadwinner din ako. So, relate. Taga-summer ka, taga-summer din ang origin But ko. soulmate kayo. Ayun, diba? Ang dami kong inspiration na nakuha from you. Ang nagkaiba lang, hindi mo na kinailangan mag-ibang bansa. Ako ay nangarap din kagaya mo, pero nakita ko yung solusyon sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Service ko din ako, naging manager din ako for a time bago ako lumipad dito sa Canada. And sabi mo kanina, yung nakuha ko sa'yo is kung okay ka naman sa trabaho ginagawa mo. Like ako, okay naman na ako dito sa Canada sa trabaho ko. But nakita ko pa rin yung potential ng pwedeng idulot sa akin ng pagkakaroon ng part-time na online negosyo kagaya nito. And kasi ako, nag-abroad ako, pero ang pangarap ko makabalik dyan. Diba? Ikaw naman, hindi mo na kailangan umalis. So, ano yung gusto mong ipayo sa mga makakapanood nito na siguro hindi pa aware sa potential ng online business or ng club membership? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila na na konting payo na subukan naman nila yung ganitong klaseng journey? Ayan, thank you so much, Coach Arnold. So, ayan, advice ko sa mga nagdududa pa. Ayan, yung mga may doubt pa no, sa kanilang sarili na pumasok dito sa negosyo na ginagawa natin. Huwag na ho kayo mag-atubili kasi unang-una yung negosyo ho natin is equal. Ayan, equalizer, should I say. Kumbaga, wala ho siyang pinipiling tao, wala ho siyang pinipiling background, kahit ano kasino ka, so mas may golden pangarap ka, pwede ka dito. Like me, di ba? Gay, di ba, or trans na talagang pwede sa ganitong negosyo. Kasi hindi lahat ng opportunity is equal. May mga discrimination, ganon, di ba? Pero dito sa Live Good, no, so talagang literal na, kumbaga, literal talaga na nakapagpabago ng buhay. Din dito, pasipagan talaga Alam ko na kung ikaw, nakakita ng video na to, masipag ka, dati kapag masipag, what if yung sipag mo, ilaan mo dito, kahit i-part-time mo lang. Kasi nga sabi ko nga kanina again, may mga kumikita kahit part-time lang ginagawa every consistent, may kumita na nga ng 2 million, o FW, busy din. Diba? So kahit i-part-time mo lang, itry mo, sa liit pa naman ng capital. Tama mo ba? Napakaliit ng capital. Pero napakalaki ng potential earnings. Kumbaga lahat nasa atin na the products that we have. Actually, meron akong testimony sa product. Ayan. Yes, sige po.
Meron ho akong hemorrhoids. Ayan. Oh. Alam niyo po ba yung hemorrhoids or yung Tagalog? Ayan, almoranas. Almoranas. Ayan, meron po akong almoranas. I think nasa lahi na ho ata namin, mama ko, ate ko, mga kapatid ko. So, napakahirap talaga. So, nang dahil, actually, isa rin ho talaga ako sa mga product testimony kung gaano ho kaganda yung products. Ayan, yung tinik ko ho yung Factor 4. Ayan, to be honest, promise, yung hemorrhoids ko is yung bukol, unti-unting nawala talaga. Minintain ko talaga siya. Oo. Then napakaganda na ngayon ng ng katawan ko. Din talagang proven siya, 'di ba? Anti-inflammation, Factor 4. Kumbaga nasa atin na lahat the products that we have, the compensation plan, 'di ba? Kumbaga wala ka nang hahanapin pa. Then kaya mo tong gawin kahit saan ka magpunta, nasaan ka kasi nga yung negosyo natin open siya sa more than 200 plus countries. Kaya kung ikaw OFW na makakita nito, try mo lang. Kahit bigyan mo lang ng 1 hour, 2 hours. Di ba yung sinasabi ni Coach Fernan na buong sipag, buong puso, nabibigyan mo ng time yung negosyo natin. Di ba? So dito talagang, yes, ayan, ganun ho kaganda yung Factor 4. Di napaka-affordable. Alam naman natin kung sa competitor, napakamahal, napaka-pricey niya. Pero dito, mabibili ho natin siya as a factory price. Di ba? Ganun ho siya kaganda, promise talaga. Isa ako sa mga living testimony kung gaano ho kaganda yung mga products, din yung Factor 4 kung paano niya ako natulungan. Kaya nga, sabi ko, grabe, buti na lang talaga. Dito hindi lang ako naging healthy, naging wealthy din. Din dito, aside sa naging healthy ka, di ba, aside sa naging healthy ka, natulungan ka ng mga products, dito pwede ka maging wealthy. Kagaya ko nga akin, sabi ko, ito lang yung ginagawa ko, kumita ng milyon, nakatulong sa family, maraming taong natutulungan. Then sabi ko nga, kung ito lang naman yung opportunity na magpapayaman talaga sa akin, yun yung sabi ni Coach Arnold na yun lang, yung kinaibahan lang namin is hindi ako nag-ibang bansa. Talagang saludo ako nung una sa mga OFW. Actually, ako talaga natatakot. Sa Manila pa nga lang, Coach Arnold, parang himatayin na ako sa homesick. Madali ako ma-homesick, Coach. Kaya nga yung apartment namin napakalapit lang. Kasi 3 minutes lang. Sa kung sa Manila nga, oo, I think, hindi pa ako networker. Nagpa-Manila ako, kumbaga, parang may pinuntahan something, ganon, parang ilang weeks pa lang ako doon, parang gusto ko na bumalik na naiiyak ako doon. Ganon ako, di ba? How much more pa kaya na kung ibang bansa, baka mamatay na ako doon. Kaya nga, saludo ako sa mga OFW. Saludo ako sa inyo. Ayan. Salamat po. Oo. Kaya nga sabi ko, kung happy ka na sa ginagawa mo, okay naman sa work mo. 'Di ba kasi hindi naman lahat ng mga boss is 'di ba na mga mahigpit, 'di ba? I think yung kumbaga magkaiba naman kayo ng work, yung mga DH kasi sa Middle East, talagang nasa bahay tapos yung amo daw nila ganun, mahigpit. Yeah. Kaya pinupush ko talaga na mag-full time. Pero kung ito okay ka na sa work mo, okay naman kinikita mo, then pwede mo namang i-part-time yung negosyo. Part-time. Oo, i-part-time. 'Di ba? So ganun, 'di ba? Kumbaga dito, go ka lang kung saan ka masaya. Yeah. Gawin mo lang yung live kahit part-time lang. Kumbaga, lahat nasa atin na kaya sa mga makakita nito, sa mga may doubt pa dyan, try mo. Kasi hindi mo malalaman yung isang bagay kung hindi mo siya susubukan. Oo, di ba? Hindi mo masasagot lahat ng tanong mo kung hindi mo i-try. Yes. Di ba? I am one stake you na sumubok lang din. I am one stake you na na-invite lang din. I am one stake you na pumasok ng ganitong negosyo nang walang alam, zero knowledge. Pero nang dahil sa mga meetings, gano'n. Then syempre, di ba? Kasi pag ikaw ay nag-in sa dashboard mo pa lang or sa back office, may pay-plan doon. So lahat, I think, nasa YouTube na din. Mapag-aaralan mo talaga siya. Ganun siya kadali. Actually, napakadali ng negosyo natin. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na talagang mabilisan. Pero sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali. Yung negosyo na ginagawa natin. Di ba? Sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali, yung live good. Kasi lahat nakay live good na Then ito magagawa mo. Kaya nga sabi ko, kahit ano kasino ka, equal. Nanay ka, senior ka, bata ka, di ba? Transgender ka, artista nga. Di ba artista nga nagli-live good? Di ba? May mga artista nga nagli-live good. Ikaw pa kaya di ka artista. Char, inaway. Joke lang. Totoo yun. I-try mo natin ang good. Yan, salamat sa advice. And totoo yung sinabi ni Coach, lahat tayo may fair chance. Kasi dati, sa pagnenegosyo, ang mga mayayaman lang ang may kakayahan na magnegosyo, di ba? Kailangan meron ka hundreds of thousands, million para makapag-start ng negosyo. Ngayon, pantay-pantay. Kailangan mo lang talaga buksan yung isip mo at buksan mo yung puso mo na
kalkalin mo yung pangarap mo na natutulog dyan kasi akala mo wala ng pag-asa kasi wala kang puhunang malaki, di mo alam kung saan magsisimula. Eto na po, binubuksan na namin yung pintuan para sa inyo. Kasi yung nakita namin, alam namin, kasi nagbe-benefit kami dito, kaya sinishare namin sa inyo. And again, sabi nga ni Coach Jana, lahat tayo, fair tayo dito, lahat may pag-asa. Yun, may nag-uusap sa chat na, sa comments sabi ni Sis Michelle, mabilisan lang to. Sabi niya, Maria Janet, wake up. Sabi ni Coach Janet, hi. Sabi niya, anong wake up? Ginising pa no? Wake up ka dyan. Gising na pala siya. Nagising tuloy. Ayan. Hello mga coaches, good evening. Shout out ko lang coach, Coach Maria Janet. Actually, isa ho siya sa mga coaches talaga na nag-left up sa akin, nag-push sa akin na Jana, magaling ka, Jana, kaya mo yan. Actually, siya yung sandigan. Dito sa negosyo natin, nakakatuwa, no? Kasi kahit cross-line mo, talagang imomotive, parang andun yung pagkakaisa nagtutulungan. Kaya sabi ko, ang sarap talaga mag-live good. Ayan si Coach Maria Janet, shout out sa'yo. Ayan. Isa ho siya sa mga nag-guide sa akin, isa sa mga nag-teach, tuturo sa akin. That's why, ganito ako confident mag-talk ng dahil din sa kanya kasi siya yung lagi nagsasabi, kaya mo yan, ikaw pa ba? Di ba? Yung parang mawawala talaga yung ano mo, di ba? Yung kapal mo talaga, di ba? Yung ganon. Talagang ipupush. May mga coaches na ganon, di ba? Kaya that's why, love na love. Ayan, Coach Michelle, Twinnie Bird, yung mga coaches natin from DMW. Kaya that's why ganon ko sila ka-love. Love din, dito ko lang nahanap yung mga taong parang iisa yung goal, nagtutulong, nagkakaisa. Diba? Sa live good talaga. Din dito ko lang nahanap yung jowa talaga. Diba? Ayan, jowa rin. Parang naghahantay sila, char lang. Diba? So parang ang sarap talaga mag-live good. Kumbaga, laking pasalamat ko na nakilala ko talaga ang live good. Kasi aside sa nabago yung buhay ko, na-enjoy ko siya. Then marami akong taong nakikilala. Ayan, kagaya nyo, di ba? Yung nakikilala another friend, ayan, Coach Arnold, Coach Sigrid, Coach Ira. Di ba? Then, yung mga supportive ng mga coaches, talagang andyan. Kaya, ganito kaganda. Kung ikaw ay makakakita ng video na to, ng live na to, ganito kaganda yung opportunity na papasukan mo. May mga community, may mga team, may mga coaches na talagang ililift up at tutulungan ka na hindi mo lang gagawin yung negosyo na ikaw lang. Meron tayong support system. Yeah. Opo. Yan. So, sabi ni Coach Janet, love you, Queen Jana. Love you more. Love you more, Mami. Live Good is alkaline, di siya DSCD. Yan. Tapos, meron din tayo, nakarating tayo sa Sydney, Australia. Hello, Gob. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pag-drop by. Thank you po. And yes, kasi inflame ang area ng labasan ng BM. Greens pa, sabayan mo daw ng super greens para mas effective daw ang factor 4. Yun. Okay. And sabi niya, napaka-authentic ng topic, Coach Jana, hemorrhoids. Kapag dinagapan yan, pre-op case yan, cut nila din ipapasok pa balik. Diba? So, meron din tayo mga nurses sa ating community na kapag may duda kayo sa mga products, may mga doctors din actually. Kapag may duda kayo sa mga products ng Live Good, marami po tayong pwedeng pagtanungan about products ng Live Good na nagsasabi na totoo po siya. And yun, si Sir Marvin, si Coach Marvin na nagtatag. Yan, nasa shoutout part na tayo. And maraming salamat po sa mga nag-drop by sa live and sa mga replay at sa mga mag-share. Actually, marami nang nag-iwan ng bakas ng mga kanilang pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. And yun, may mga questions pa ba tayong naiwan? Nakapagbigay na ng advice si Coach Jana sa ating mga viewers. Sa mga gusto magsimula, hindi pa nakakilala ng Live Good. Pero Coach Sigrid, Coach Ai, baka meron pa kayong gusto tanong. Diba? What is the essence? Yeah. Pero una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Coach Jana. Ang light-light ng episode natin, pero ang saya. So Coach Jana, the way I feel it, no, yung nagpapago talaga sa team mo is yung love at saka yung relationship. Na yun yung characteristic mo as para maging phenomenal leader ka. So napag-usapan kanina o na-mention mo na kanina yung advice mo doon sa mga
o pwede pang mag-jump in dito sa opportunity nito. So balik na rin naman natin. Pang Miss Universe na question to. Pinakabahan ako. Ano sa palagay mo yung anong advice ang gusto mong marinig kung before pa nang nasa libkod ka? Before pa, bago ka napunta dito sa opportunity nito, ano yung advice na gusto mo sanang narinig before ka nagkaroon ng negosyo? Advice? Nasa libgod na ako or hindi pa? Hindi pa. Wala pa. Hindi pa. Tapos anong advice na gusto kong madinig? Oo. Sana yung narinig mo. Yung sana may Na- nag-advise sa'yo. Oo. Parang ganito ngayon, nag-a-advise ka sa kanila. Pero kung ikaw ay wala pa sa libgod, ano yung gusto mong marinig? Narinig na rin. Hanap ka ng magandang opportunity na kung saan yung effort mo, yung gigil mo, tutumbasan ng effort at gigil mo din. Ganon. Kasi hindi lahat ng opportunity talagang, like for example, di ba, may mga opportunity na kahit anong hata mo, kahit anong tumbling mo pa dyan. Kung yan lang yung kita mo, yan lang talaga yung kita mo. Pero dito sa, di ba, sa negosyo natin, di ba, kahit i-part-time mo siya, meron tayong 9 ways na kitaan. Di ba? Ganon kaya kung may 9 ways, di ba? 9 ways ba? 9 or 7. Kasi sa, Diba, parang, Iba-iba tayo. And then madami kasi dati 7, naging 8. Ngayon 9, kaya nagulat ako. 9 na. Hindi ako updated, sorry. 9 ways siya. Oo. Actually, yan yung sabi ni Mami Janet. So kung may advice man ako na dapat manidig, ayun yun, na kung maghahanap ka ng opportunity, kailangan tutumbasan yung effort mo, yung gigil mo. Like for example, yung gigil mo pang 10 tao. Di ba dapat yung katumbasang kikitain mo pang 10 tao din? Di ba? Like for example, ito kay Live Good, yung gigil ko pang 10 tao, pang 20 tao, dapat, di ba, yung earnings na ibibigay din sa akin ni Live Good, pang 10 tao or pang 20 tao din. Kaya kung, di ba, yun yung kung meron man akong advice, yun yung sana yung isa sa mga advice na parang gusto kong madinig na ngayon sinasabi ko din. Sinasabi ko din. Yan. Para Nasagot ba? nasimulan mo Okay na- ba? Para nasimulan mo na Maganda. yung paano. Perfect yun. Kasi, Okay po. kasi ang mga advice na nakuha natin, di ba, usually sa generation namin. Kasi ikaw, ano ka na Gen Z, tama? Ako, hindi ko na ano ba ako millennial. Di ba? Parang kasi, di ba, Ako mag-aaral po, ka. Arnold, beta ako. Char lang. Beta. Char lang. Diba? Parang sabi, mag-aral ka, magkaroon ka ng magandang trabaho. Kasi pagdating mo naman sa trabaho, gigil ka, passionate ka, pero yung sweldo mo may ceiling. Kasi kung ano yung set na sweldo ng posisyon na in-applyan mo, yun lang yung makukuha mo. Tapos pag nanggigil ka, mapopromote ka konti, a-adjust ng konti yung sweldo mo. Naranasan ko Pero- yun. Diba? Pero sa negosyo natin, ikaw, walang limit, sabi mo kanina, at ikaw din na maglalagay ng limit kasi depende yun sa gigil mo, sa trabaho mo, di ba? So, yun. Naranasan ko yan, Coach Arnold, yung pagiging empleyado ba? Ngani. Ngani. Diba na magsisipag ka doon, Coach Ira. Doon na-promote naman ako. Best Employee of the Year goes to Jana. Alam niyo yung binigay sa akin, Tupperware. Diba? Ang Tasa. gusto Tupperware, kala ko certificate lang eh. Sa kalendar, yung flower base, nagdagan naman yung sahod ko nung na-promote ako, pero hindi pa rin enough. Sabi ko, napaka-hard work, tapos bibigyan ako ng flower. Ano gagawin ko sa flower base? Pwede ba itong masanla? Ganon. Totoo Sige yun, ba? Coach Arnold, na once na napopromote ka, akala mo hayahay ka na hindi. The more na napopromote ka sa pagiging empleyado, mas the more nadadagdagan yung trabaho mo. Trabaho. Ganon siya kalala, Coach Ira. Unlike Totoo. dito sa Live Good, no, nag-rank up tayo, nagle-level up tayo, mas tumalaki yung Earning. potential earnings o yung earnings na binibigay ni Live. Kaya ang sarap magsipag. Again, sabi ko nga, kung yung effort mo pang 10, pang 20, pang 13 tao, ganon din yung earnings sa ibibigay sa ni Live Good. Yes, agree. Kumbaga compensated yung hirap mo, no? Yes. Paid off. So, bago ibigay ni Coach Ira yung kanyang isa sa mga last question or baka last question na, meron tayong kukuha tayo ng question galing sa comment section. What is the essence of being a woman? Joke lang. Grabe yung woman. Grabe yung tanong na yan. Hindi ko yung sasagutin kung hindi yan itatranslate ng Tagalog. Coach, ano?
Interpreter. Ay, Jupiter, try lang. And kidding aside, ano daw yung essence sa, hindi naman ako woman, Coach Marie Janet. Hindi, joke nga lang. Try lang. Hindi, siguro na lang, i-rephrase na lang natin yung, yung tanong. What is the essence of being a mentor na lang? Yan. Kasi mentor si Coach Jana, diba? So, what is the essence of being a mentor na lang? Sa Ayun. community natin. Sa community natin, tapos sa community ko against sa Team Ultimate Empire. So yun yung essence, kailangan ikaw yung tao na marunong makisama, hindi lang about para yung pinag-uusapan. Again, kailangan build talaga ng relationship. Andon yung relationship para of course mas ma-feel nila yung love. Kasi once na feel nila yung love, yung effort mo, magtatagal talaga. Mag-i-stay talaga yan. Yun lang naman yung talagang ginagawa ko dito sa community ko, sa team ko, coaches. So that's why marami mga nagpo-full time, marami mga nag-stay nang dahil sa, yan yung isa sa mga talagang strategy. Hindi naman strategy, kumbaga, yan na kasi talaga ako, Coach Arnold, talaga ako yung tipong taong mapagmahal. Mapagmahal ba na ipapapil ko sa'yo na dito, hindi kita ituturing na business partners, ituturing kitang family talaga. Family Yun. talaga. So, yun. Sarap nun. Yan. Yung family. Ang ganda. So, yun, nasagot ng ating phone-in question or your comment question. Si Coach Ira po, meron niyang nakaabang na Yeah. Meron pa pang pinali. na lang. Pero before that, gusto ko rin po mag-thank you sa'yo, Coach Jana, kasi na-inspire niyo na naman po kami ngayong tatlo. May mga, gaya ng sinabi ko kanina, may mga mga realizations ako today at learnings from you. So thank you so much po. At sana po yung mga manonood or yung mga nanonood ngayon or yung mga manonood pa na replay ay ma-inspire lalo at sana maisip din nila magkaroon sa realization and mag-join sila sa Live Good. And i-message kayo or kung sino mang nandito. Ayun. Last question ko na lang po. Ano yung vision mo para sa future? Both sa sarili mong journey and sa yung team. Ayan. Anong una? Grabe yung boses ni Ma'am Ira, ha? Grabe yung boses ni Ma'am Ira. Ang cute. Ang cute ng boses niya. Magaling niya kumanta kasi. Oo, singer kasi yan. Ang cute ng boses niya. Vision Ano yung ko, mo for the future sa sarili mong journey at sa team niyo po? actually yung vision ko, kailangan talaga may vision ka. No, na kailangan yung visions mo long term. Magbi-vision ka dapat long term, hindi mo lang gagawin 1 year, 2 years. Kumbaga dapat yung vision mo andun yung 10 years, 5 years na kailangan gagawin mo to. Actually yung visions ko, kung ano yung visions ng mga upline ko ng mga mentor. Kasi klarong-klaro na yung natin yung future na gahantay sa atin. Tingnan na lang natin yung mga nagkaroon ng resulta. Like ayan, yung upline ko, nagkaroon ng bahay. Nakapagpapundar talaga ng bahay, up and down. Ang laki. Wow. Pinakabatang car achiever. Tapos ngayon, na-share niya sa akin, kinita niya, 2 years pa lang siya kay Live Good, mag-almost mag-4M. Di ba? So, sobrang ganda ng future na naghahantay sa atin. So, isa yan sa mga vision na tinitingnan ko, gagawin ko to for the rest of my life. So, kailangan ikaw mag-vision ka, pang matagalan ka, pang long term talaga. Di ba kasi napakabilis ang panahon. Din klarong-klaro na yung future na paroroon ng Coach Fernand. Di ba, Coach Fernand, ayan, di ba? May resort, kumikita consistent, 6 digits or 7 digits per month. So, yun, kailangan mo lang talaga sipagan para of course yung vision mo, yung future mo is maabot at makuha mo. Kasi useless yung vision, yung future, kung wala ka na, hindi mo bibigyan ng time, effort, yung negosyo na ginagawa mo, din kailangan wag ka talagang maiinip. Wag kang maiinip. Di ba? Again, normal lang na tayo na panghihinaan. Normal lang, pag ikaw ay na panghihinaan, okay lang na magpahinga. Di ba? Sabi pa nga, quitters never win, winners never quit. So, kailangan ikaw yung tipong taong winner talaga. No, na whatever it takes, kailangan gagawin mo, siseryosohin mo, kahit i-part-time mo lang, basta may gagawin ka sa negosyo, din kailangan consistent ka. Dapat dapat andun yung may gagawin ka. Kasi dito again sa sa apartment namin, sa hub namin, ini-educate ko lagi yung mga down the lines ko, bakit kayo andito? Ano yung purpose, bakit kayo andito? 'Di ba? Lagi ko silang tinatapik. 'Di ba na ay andito pala sila para sa goals, para sa pangarap, para sa future, magandang future, working for a better future.
Di ba? Yung ganun ba? So, kailangan talaga may vision ka din para of course, makuha mo yung future mo or yung vision mo. Kailangan talaga andun yung actions talaga. Massive action. Ang galing. Ang sarap lang. Ang swerte ng mga kasama ni Coach Jana sa team niya. Kasi importante may mga taong tumatapik talaga sa atin to remind us, unang-una kung bakit ka nagsimula at bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Pangalawa, i-remind ka niya na hindi naman pangarap ng iba yung ginagawa mo kundi yung pangarap mo. So, ang sarap lang pakinggan nun. So, thank you Coach Jana. And bago, hindi pa tayo tapos, mag-hi lang ako mabilis ulit sa ating comment section. Sabi ni Coach Mike, nakakatuwa daw si Coach Jana. Yun, buhay na buhay ang ating comment feed. Si Coach Janet na tinag si Coach Eden na idol nila natin. It was nice tuning in. Dami kong halakhak. Thank you guys. Salamat din sa pag-stay. And yan, nandiyan na si Coach Eden. Hello ma'am, Sir Arnold, ma'am Sigrid, Coach Hi, Jana, Coach Eden. Coach Ai. Pauwi na rin siya ngayong July. O yun, no? For Nag-for good. good na rin yan. Hello, thank you. Congratulations sa iyo. And yun, si Michelle, magaling na leader talaga si Coach Jana. Ang swerte ng downline niya. And yun, swerte rin kami kahit hindi kami crossline kami ni Coach Jana. Tignan nyo naman, binigyan niya kami ng time. Sabi niya kanina, wala dito yung mga downline, crossline, walang anumang line yan. Totoo. Dito po ay isang malaking family tayo, isang malaking community, isang malaking family na magtutulungan. At gaya ngayon, binigyan tayo ng time ni Coach Jana para ma-inspire tayo lalo na hindi mo kailangan mag-ibang bansa para magtagumpay. Kung pag-ibang bansa, nakita mong solusyon, go for it. Pero meron pong patunay na hindi lahat kailangan mag-ibang bansa. At sana ako din nakita ko or nabuksan na yung isip ko noon pa na hindi ko kailangan mag-abroad para lang maging matagumpay. But again, andito na, may pagkakataon pa akong mabagi yung kwento ko. Salamat sa inspirasyon na bigay ni Coach Jana. At ibibigay ko ulit kay Coach Sigrid, kay Coach Ay para mag-thank you, mag-shoutout. Tapos si Coach Jana po para gusto niyang batiin yung kanyang team. So, Coach Sigrid. Thank you lang, Coach Jana. We're hoping na babalik ka ulit dito on your next show. Sure. Opo. Coach Ay? Ayan, thank you. Again, sabi ko naman po yan, thank you kanina. Ulitin ko na lang po. Thank you po ulit, Coach Jana. I think talagang nakaka-inspire yung episode natin ngayon, lalo na sa mga young entrepreneurs. At sana marami pa kayong mapajoin na young entrepreneurs at hindi na sila masyadong maghirap kasi nasa good na sila. Yun. And few minutes, meron pa tayong few minutes left, Coach Jana, para i-hi nyo po yung inyong team. Kung may gusto po kayong pasalamatan, sa inyo na po ang floor. Yun. Yan na po. Wow! Beautiful evening, beautiful morning sa inyong lahat, especially sa mga nanonood right now sa live. Shout out sa mga mami ko na andito right now. Coach Mami Eden, Coach Mami Jeanette, Coach Michelle Bautista, sa mga nanonood right now. Then syempre, batiin ko lang yung aking community. Hello, Ultimate Ampar community. Yan yung team ko. Ayan. So, kumusta kayong lahat? Ingat po kayo dyan. Especially yung mga OFW partners ko na nagtatrabaho sa abroad. Ayan, ingat po tayo dyan. Then, ayan. Thank you so much, coaches, Coach Arnold, Coach Sigrid, Coach Ira. Sa time, grabe. Buti na lang tumawag si Coach Arnold. Thank you so much sa time, ha? Natutulog ka na sana ngayon. Buti na lang talaga. Kasi actually, excited ako. Naligo na talaga ako kasi sabi ko, naka-excite naman. Kasi nga first time ko talaga. So pinaganda ko, sabi ko, pag mag-8 na, mag-makeup ako. So ngayon, hindi naman ako nakapag-makeup. Pero maganda pa rin, di ba? Maganda pa. Yes, true. Namumula-mula pa. Ayan, pero buti na lang talaga na nag-ring yung phone ko talaga. Sabi ko, si Coach Arnold. So yun, dali-dali ako, dali-dali. Buti na lang hindi pa huli ang lahat kasi nakakahiya talaga. Parang, I think kung hindi ako naka-attend, I think 1 month muna ako hindi mag-online. Grabe naman. Alam ba? Kaya thank you so much. Actually, nag-enjoy ako. Naka-enjoy ko lang yung ganito. This time ikaw naman yung ini-interview. Alam mo yung parang ngayon ko lang kayo nakausap pero parang dati ko pa parang ganun ba na kahit ngayon pa lang pero para sa akin parang dati ko na kayong kilala ganun pala noon. Yes. So naka-enjoy. Thank you so much, especially sa mga nanonood right now. Then yun, sa mga observer pa,
i-try nyo mag-live good. Grabe, sobrang ganda, nakaka-enjoy, walang pressure. Then lahat na nasa live good na kitaan, marketing plan, yung product, then sobrang affordable ng ating kapita. Thank you so much, coaches. Yan, maraming salamat. May nagdadagsaan pa yung mga comments, so pasensya hindi ko na po mababasa isa-isa. But meron pong mga sinabi dyan si Coach Eden, si Coach Rose, thank you, Coach Jana, sa wisdom na binaksak mo, sobrang nakaka-inspire, nakakatuwa ka. Sabi ni Coach Eden, ibang bansa hindi solusyon, mabaong ka lang sa abroad, kagaya ko, buti lang may live ko, nakapagpahinga ako sa utang. Congratulations! Isa yan sa mga goal natin. Congrats, Coach Eden. Hataw yan, ang dami niyang pain. Yan, si Coach si Michelle, si Coach Janet, si Sir April, High Black Unicorn Empire. And thank you so much sa lahat po ng nakasama natin ngayon at sa mga kapanood ito sa replay. Kung meron po kayong tanong, message lang po kami and see you all next week para sa ating special na edisyon ng ating Freedom Bus Live. See you again and maraming salamat Coach Jana. Kita-kita po tayo again next week. Bye! Happy Saturday. Kung may makakapanood dito, baka nagpe-play ka ng isang opportunity na babagay sa'yo. Hi everyone, this is Coach Fernan Santiago. Ako po ay member ng Live Good for almost 2 years. But before Live Good, ako'y dating connected sa former company namin. I've been 26 years in network marketing. Pero masasabi ko na Live Good is different, no? Kasi dito sa Live Good, hindi mabigat ang pag-join dito, no? Hanggang 3,000 pesos or less, you can start Live Good. Anong nagustuhan ko rito? Stability ng kumpanya, quality ng products na mabibili mo ng napakababang halaga, and of course, yung marketing plan na talaga namang fair sa lahat. Kahit sino pwedeng magtagumpay dito. Hindi pinag-usapan kung ano itsura mo, anong kinabot mo, kahit sino ka pwede ka magtagumpay dito. It's a matter of 2 months, I became a diamond. 2 years na po ako rito. Lahat ng nawala sa akin, binalitigad sa akin, sobra-sobra talaga. So, kayong lahat na nakikinig dito, I encourage you, gawin yung Live Good. Makakatulong sa inyo to. Lalo na kayo na nasa situation ng you have a big problem sa finances, Live Good is the answer. And kami po, proof, no, dito sa Live Good na talaga namang nagka-resulta na kami yung mag-guide sa inyo, tutulong sa inyo para gawin to. Kung may makakapanood dito, nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. Hindi lang kumita, pwedeng magbago yung buhay mo. So God bless everyone. This is your Crown Diamond Coach, Fernan Santiago. See you at the top.